Nagising si madam sa ingay sa labas. Abay, ang dami pala nilang huling isda. Umabot ng isang palanggana. Hindi ko alam kung anong klaseng mga isda to. Pero ang importante naman dyan, ay pwedeng-pwede ng pang-ulam to. Sa isang isda na to, mauubusog ka na talaga. Eh, ang lalaki. Tignan nyo, mas malaki pa sa kamay ni madam. Kasing laki ata at kasing kapal sa pagmumuka ni madam. Wow, isda! Abay, tignan nyo, pinagdikit pa sa mukha. Napaghalataan tuloy na mukha kang isda, madam. Sobrang saya na nga ni Lola kasi may pang-ulam na siya. Napag-isip-isip ni madam, ang tagal na din na hindi siya nakapag-cooking show. Kaya eto, mag-e-experiment na naman yung madam nyo. Kumuha na nga ng kutsilyo si madam, pero hindi pala kutsilyo ang gagamitin niya. Nung nabugbog, sarado na nga tong isda na to, hiniwa na ni madam sa may gitna. Pagkatapos ay nilagyan na nga ng pangmalakasang asin. Imasahe mo lang para mawala ang stress ng isda. Yan kasi ang sekreto para masarap ang pagkaluto. Dahil ang lahat ng ito ay iihawin. Kaya same lang ng proseso na gagawin. Basta kailangan lang lagyan ng madaming asin para mawala yung sumpa. Huwag na huwag kalimutang masahe. Para ang tinik ay pwedeng makain. Mukhang nagmamarunong lang si madam, pero expert na siya dito. Ready na ngang lutuin ng isda, pero sa nakikita ko, hindi pa ready yung uncle ko sa pagbabaga nitong uling. At nakikita nating relax na relax pa nga habang nagpapaypay. Habang si madam dito ay nagmuni-muni pa kung anong klaseng isda to. Pero habang tumatagal, naging kamukha mo na madam. Hindi naman to piranha, pero makakain naman daw to. Malapit na ngang dumili, pero hindi pa nakaluto si madam. Baka mapanis tong isda na hindi pa naluluto, madam. Dito nga sa rooftop, iihawin tong isda na to. Nung nagkabaga na nga yung uling, minadali na nga ni madam isalang yung mga isda sa ihawan. Dahil nga hindi pwedeng ipagbukas to. Kaya pinaypayan na ni madam ng walang katapusan. Dahil nga sa takot na baka masunog na naman ulit, abay babantayan talaga ni madam ng bongga. Pero wala pa ngang 5 minuto, tinulugan na ng madam nyo. Base sa impormasyong nakalap ni madam, ang isdang to ay isda daw sa bato. Kaya masarap daw to kapag iihawin. Pero ang madam nyo pagod na pagod na. Nung nangangamoy sunog na nga, dun pa binaliktad ni madam. Ang talino mo talaga, madam. Eh, ang lakas na nga ng baga ng uling. Tapos, pinaypayan pa ni madam. Ayan tuloy yung kinalabasan ng inihaw na isda, naging kulay uling na din. Iihawin na nga ni madam itong mukhang piranhang isda na to. Akala ko nga naluto na, pero buhay pa pala. Abay, hindi pa palampasin ni madam to. Lalo pat sinabi ng kapitbahay ko na masarap daw to kapag inihaw. Tignan nyo, dun pa hinango ni madam. Nung nagkulay itim na ang inihaw niyang isda. Tapos sinalang na nga ni madam yung last batch. Ang inihaw na isda ay hindi sasarap kung walang sausawan. Kaya naghiwa na nga ng mga ricado si madam. Katulad nga nitong kamatis, syempre hindi pwedeng walang sibuyas. Kailangan natin ng pangpaasin, kaya lagyan din natin ng kalamansi. I-mix lang natin yung suka at toyo. At perfect na yung pangmalakas ang sausawan natin. Kitang-kita ko na nga yung mga kapitbahay ko na nagdi-dinner na. Chismosa ka talaga, madam. Bago tuluyang masunog tong inihaw na isda ni madam, hinango na nga niya lahat. Perfect na perfect talaga sa pagkasunog, madam. Dahil andito na din naman kami sa rooftop, abay hindi na kami bababa. Dito na kami magdi-dinner. Presko din kasi yung hangin dito sa rooftop. Sa ilang araw na puro karne, kaya deserve mo ngayon mag-ulam ng isda, madam. Sa laging pag-uulam mo ng lechon, madam, yung pawis mo nagmamantika na. Akala ko nga abutin pa ng mga ilang araw itong pag-iihaw ng isda ni madam. At nasanay na din yung pamilya ko kumain ng sunog na pagkain. Eh paano ba naman kasi yung madam nyo? Nagpapa-expert na naman. Lagi talagang palpak itong si madam. Okay lang yan, ang importante may cook na panulak.